Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaction base dito sa mga napapanood natin, lalong-lalo na po dito sa Kalingap, no? So, ilang araw na po ang issue na to, pero hindi ako talaga mapakalin, hindi ako makapagbigay ng aking opinion at reaction tungkol po dito sa issue ni Kuya Andy Kayakap. Si Kuya Andy Kayakap po ay nasundan ko na yan noon pa mula nung unang araw na na-scout po ang pamilya ni Joy hanggang sa na-scout po niya yung pamilya ni Melka. Nasundan ko po yan. Na-scout po niya yung pamilya ni Eden, no? So, yung salitang diwata ay si Kuya Andy Kayakap din po ang nagbigay niyan kay Joy, no? So, nasundan ko kung gaano ka-dedicated si Kuya Andy Kayakap bilang isang charity vlogger na kahit na nakamotor lang siya, kahit umuulan, sumusulong siya. Nakita ko kung gaano siya totoo at talagang may pusong matulungin kasi kahit po na hindi malaki ang views niya, kahit na sabihin natin wala siya masyadong revenue, nagbibigay po siya sa mga ini-scout niya or tinutulungan niya ng kahit pa unti-unti. Nakita ko kung gaano siya gaano siya dedikado sa kanyang trabaho at sa kanyang mga tinutulungan. Alam niyo, believe talaga ako dito sa kanya kasi sa ilang araw na binabakbakan siya, ini-issue siya, hindi siya yung tipo ng tao na makipagbardugalan. Nananatili siyang mapagkumbaba, mahaba ang pasensya at talaga namang sabihin nating merong palabra de honor, no? So, nababasa ko yung mga ibang mga negative comments about sa kanya. Parang sabi ko parang is unfair, no? Kasi alam nyo guys, kung susundin ninyo yung rules dyan sa Kalingap dati na scout mo, content mo, di ba? Mas may karapatan si Kuya Andy na mag-content kay Joy, kay Melka, kay Eden kasi siya ang scouter niyan, 'di ba? Pero si Kuya Andy kasi naka-focus dito sa pagiging charity vlogger. Naka-focus siya sa pag-i-scout ng mga taong tutulungan. Naka-focus siya sa mga taong tinutulungan niya, hindi siya naka-focus sa pagbigay lang ng reaksyon. Hindi siya yung tipo ng upo lang diyan, magbigay lang ng reaction tapos 'di ba, kikita na, no? So saludo ako, no? Saludo ako kay Kuya Andy na talagang naka-professional niya, no? Napaka-professional na klase ng tao na kahit binabakbakan na siya, tagang nanatili siyang makatao, di ba? And doon kay Kuya Brooks, I'm sorry Kuya Brooks pero para sa akin, bilang tatay ni Dan at bilang love team, no? Ang Dan Joy, at bilang nakakatanda, ini-expect ko na sana ay maging mediator ka. Ini-expect ko na sana pumagitna ka sa gulo. Pero sa nakikita ko kasi parang nauna yatang uminit ang ulo mo, no? Nauna yatang pumatol ka sa buzzers imbes na pumagitna ka, di ba? Imbes na kausapin mo ng maayos yung mga kasama ninyo sa GC, di ba? Kasi sabi ni Kuya Andy, hindi naman niya sinisiksik yung sarili niya, pero sama sa pakiramdam noon, no? Na i-add ka sa GC, di ba? And hindi naman nakapagtataka yun kasi pagdating sa Danjoy, malaki po ang papel ni Kuya Andy dyan, no? Kumbaga masasabi natin isa sa mga root ng Danjoy ay si Kuya Andy Kayakap, di ba? At nakita natin guys na mula noon hanggang ngayon, hindi po natigil yung pag-update, pagtulong niya at pagbisibisita din doon kay sa kanila ni Joy at sa nanay niya, no? Na talaga namang hanggang ngayon ay pinagkakatiwalaan din siya ng mga sponsors kasi minsan siya pa naghahatid ng mga gift of love doon, no? So, masakit para sa kanya yon na ipasok siya sa GC ng mga Dan Joy supporters tapos bigla na lang tatanggalin siya without notice or without pagsabi sa kanya, no? Kumbaga nung time na nag-live siya guys, naglabas lang naman siya ng saloobin niya about doon sa issue. Wala namang masama doon kasi kumbaga
siya yung taong involved eh. Ang pangit lang siguro kung naglabas si Kuya Andy ng ganong issue na hindi naman siya kasali doon, pero sarili niya mismo, no, yung naging biktima doon. So okay lang naman yun na maglabas siya ng kanyang saloobin sa live niya, and besides channel niya yun, no, channel niya yun, naglabas lang naman siya ng kanyang sama ng loob, di ba? But wala namang ano doon, no, sabi nga niya sana wag nang i-issue, pero syempre dito sa social media hindi mo talaga yan ma-please yung mga tao, no, lalo na yung mga reactor at mga ibang content creator. At saka kung ano man po yung mga natatanggap ni Kuya Andy na mga blessings, ay para sa akin deserve niya yon. Kumbaga reward niya yon, no, sa lahat po ng dedication, sa lahat po ng pagiging totoo, sa lahat po ng talagang hard work niya, di ba, diyan sa loob ng Kalingap. Para sa akin deserve ni Kuya Andy kung ano man po yung mga na-receive niyang blessings. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, nasundan ko, no, hindi man siguro buong buhay vlogger ni Kuya Andy, pero from kay Joy, doon talaga, no, at kung naalala ninyo ay mga nakailang content din ako kay Joy, nakailang reaction din ako from the start. Nasundan ko talaga ang journey ni Joy kay Kuya Andy, no, and then ang journey ni Melka, nasundan ko din kay Eden. Si Eden hindi nga lang masyado talaga as in kagaya ni Joy na medyo umangat, no. Pero yun nga guys, no, sana, no, sa mga supporters, 'di ba? Wag lang tayo minsan one-sided, wag din po tayo minsan padala-dala. May mga scenario kasi minsan nangyayari na pagkaaway ni Pedro ay naging kaaway na rin ni Juan, ni Jose, ni kung sino-sino pa, no? Kasi may mga tao minsan na naghahanap ng kakampi, grupo-grupo. Pero dapat diyan sa mga grupo na yan, kung merong mas nakakatanda diyan, merong mas malawak ang pag-uunawa, sana kayo yung magiging pumagitna, kayo yung magiging tawag to mediator sa mga kaguluhan pa rin nila lumaki, no. So doon talaga kay Kuya Brooks, siguro, no, bilang tatay ni Kuya Dan, naintindihan ko din naman na pinoprotektahan mo si Dan, but then in general ina-expect ko na sana pumagitna ka, hindi yung uminit agad yung ulo mo, kaya ang nangyari parang lumalabas na naging bias ka, di ba? Wala naman po ibang maka-benefits niyan kundi si Dan at saka si Joy, kasi Dan Joy ang sinusuportaran Parariho lang naman kayong Dan Joy supporters, pero ang nangyari parang nagkahati na ng grupo, no. So sana wag naman ganun mangyari. Pero so far so na sa ngayon medyo okay na naman, no. So it's a lesson learned. Alam mo, minsan kailangan nating makaranas ng mga ganyang problema para at least matuto tayo, no, na sa susunod alam na natin kung ano yung magiging solusyon sa mga problema. Kasi ako naniwala ako, pag mayroong mga problema, dapat focus tayo sa solusyon, hindi doon sa problema. Kasi pag nakafocus tayo doon sa problema, lumalaki na lumalaki, no? Pero kung nakafocus tayo sa solusyon, madali po matapos, no? At magkaroon ng closure. So, ayan lang guys, no? Ako nanonood lang ako kasi super busy ako kasi nga nagkaroon ng Chinese New Year. Super busy ako, pero nanonood lang ako, no? Nag-observer lang ako doon sa mga reaction, sa mga comment, no? Sa mga komento. And sabi ko, parang unfair para kay Kuya Andy, di ba? So, yan guys, no? Sana maayos, di ba? Kasi wala na ibang maapektuhan dyan kundi ang Dan Joy, di ba? Si Dan saka si Joy, which is yun na naman yung sinusuportaran ninyo, at lahat naman kayo ay mga supporters ng Dan Joy, di ba? So, ako naniniwala ako na walang problema na hindi masolusyonan, di ba? Na lahat naman ay pwedeng madaan sa magandang usapan, di ba? And yun lang, no? Pag may problema, focus sa solusyon, hindi sa problema. Kasi pag nakafocus tayo sa problema, lalong lumalala. Ang daming nai-involve. But kung nakafocus tayo sa solusyon, madaling matapos, no, ang problema at mabigyan ng closure. So, yun lang guys, no? Kay Kuya Andy, congratulations, no? Deserve mo kung anong merong blessings na natanggap ka, and job well done, no? Kasi ang dami mong natulungan, no? Ang dami mong nabago na buhay, di ba? Lalo na yung mga kabataan na talagang ini-endorse mo dyan sa kay Kalingap Dan para matulungan, no? So, yun lang. And
yun lang guys, nakakalungkot lang minsan, no, na may mga tao na ina-expect mo na yun yung tutulong para maayos ang problema, yun pa yung maging dahilan para magkakaroon ng kaguluhan, no. Yun lang, no. Sasabi ko lang, napaka-dedicated ni Kuya Andy Kayakap sa kanyang trabaho, napaka-totoong tao niya, at talaga namang masipag, no, masipag, kasi nakita ko yan guys, nasundan ko kahit umuulan, sumusugod yan, no, at saka kahit konting halaga, talagang nagbibigay siya galing sa sarili niyang pera, no. Yun lang, maraming salamat, and sana maayos po ang lahat. Ako, nandito lang ako, silent supporters lang ako, pero nanonood ako, nasundan ko ang buhay ni Joy, nasundan ko ang journey ni Melka, di ba, kung ano yung sitwasyon ng mga magulang niya. So, minsan sabi ko, parang hindi ka mapakali kung hindi mo mailabas yung opinion mo, di ba. So, ayan guys, maraming salamat po, and God bless everyone.